isang miyembro ng Hollywood royal family, at ang kanyang asawa ay naiulat na pinaslang sa kanilang mansyon sa Southern California. Si Rob Reiner ay sumikat noong dekada 70 sa All in the Family. Naging isang alamat siyang direktor para sa mga pelikulang tulad ng When Harry Met Sally at ang Oscar-nominated na A Few Good Men. Ngayon na nagsasagawa ng investigasyon ang mga pulis sa bahay nila, naghahanap ng sagot kung pinatay si Reiner at ang kanyang asawa. Tila tumuturo ang ebidensya sa isang malapit sa kanila na ngayon nasa kustodya, nasa kaso kami ng law and crime. Ako si Chris Stewart. Sige, may mga impormasyon na dumarating habang nagtatrabaho tayo at nakakita tayo ng ilang nakakakilabot na ulat tungkol sa maaaring nangyari kay Rob Reiner at sa kanyang asawa. At isa sa mga ulat na iyon, nakakarating lang isang malaking balita, ay nagsasabing ang umano'y pumatay sa kanila ay nasa kustodya na. Ngayon, bago tayo dumako sa mga detalye, gusto kong ipakita sa inyo ang eksena sa labas nang naging publiko ang balita na patay na sina Rob Reiner at ang kanyang asawa. Ito ang eksena sa labas ng kanilang bahay sa Brentwood area ng Los Angeles noong linggo. Nilagyan ng police line ang bahay kung saan nakatira ang 78 taong gulang na si Rob Reiner kasama ang kanyang asawang 68 taong gulang na si Michelle Singer Reiner. Alas 3:30 ng hapon nang tumanggap ng tawag para sa medikal na tulong ang Los Angeles Fire Department. Pagdating nila, nakita nilang may napakadilim sa loob ng bahay. Namatay si Rob Reiner at ang kanyang asawa matapos umanong nilaslas ang kanilang leeg. Ayon sa TMZ, iniulat din ng TMZ na ang anak na babae ng mag-asawa na nasa hustong gulang na ang siyang nakakita sa kanyang mga magulang na patay na. Ngayon, karamihan sa mga nalalaman natin sa puntong ito ay mula sa mga media outlet tulad ng TMZ at mga tao dahil sinusubukan ng LA Police Department na maging tahimik tungkol sa mga detalye. Sinubukan nilang magsalita ng kaunti kagabi kaya maraming spekulasyon ang lumitaw. Hanggang sa oras ng pagre-record, hindi pa kinukumpirma ng mga autoridad ang mga ulat ng media. Ang sinasabi lang ng pulisya, ikinagresponde ang mga robbery homicide detective sa pinangyarihan kahapon. Hepe, bakit hindi kayo aktibong naghahanap ng suspect? Sigurado ba kayo kung sino ang gumawa nito? Wala pa kaming natutukoy na suspect sa ngayon. Hindi ba dapat hinahanap nyo na ang suspect para hindi mag-alala ang mga kapitbahay sa kanilang kaligtasan? Oo, kaya sa ngayon matapos naming matukoy, kailangan maintindihan ng lahat ang isang bagay. Para sumunod sa batas, kailangan muna namin kumuha ng search warrant bago kumilos dahil sa isyu ng karapatan sa tirahan. Kaya hanggat natutugunan ang mga legal na kinakailangan na iyon, maari naming ipagpatuloy ang investigation. Ngayon, kapag sinabi kong wala pa kaming natutukoy na suspect, hindi ibig sabihin na hindi namin pinagtatrabahuhan ang kaso. Hindi namin papangalanan ang isang suspect hanggat hindi siya opisyal na natutukoy at legal na hinahanap bilang suspect sa isang krimeng dapat iulat. Meron na bang... Sandali lang. Nasagot po ba noon ang tanong ninyo, sir? Hindi. Sige, may na-detain na ba para tanungin? May tinatanong na ba kayong mga tao ngayon na posibleng mga suspect o mga taong interesado sa kaso? Sa una mong tanong, wala pang na-detain. Sa pangalawa, wala pang ini-interview. Ano mga pinsalang ito? Ano ang naging pinsala? Hindi natin gagawin. Hindi muna kami magkokomento sa pinsala. Ilalabas ang impormasyon sa mga susunod na araw kapag pwede na itong isa publiko. Kung bahagi ito ng investigasyon at bawal pang ilabas, hindi namin ito ilalabas. Ngayon makikita ninyo ang usapan ng media, LA Police Department, at mga taong nagtipon sa labas ng bahay sa Brentwood. Ngayon, kahit gaano pa sinubukan ng pulisya na itago ang impormasyong iyon, napakaraming ulat ang nalik sa media. At hindi lang ito tungkol sa pagkakakilanlan ng mga biktima. Mga kilalang biktima tulad ni Rob Reiner, kundi pati na rin ang taong maaaring responsable. Naiparating na ito sa mga media outlet. Ngayon, ayon sa People Magazine, nakausap ng mga miyembro ng pamilya Reiner ang ilang source na nagsabing ang kanilang anak na lalaki na nasa hustong gulang ay maaaring siya raw ang responsable sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Mamaya ko tatalakayin ang pinagmulan niya. Sa ngayon, pag-usapan muna natin ang nalalaman natin sa huling oras ng buhay ni Rob Reiner. Sa katunayan, mukhang naging isang normal na linggo iyon base sa mga nakikita natin. Isang aktor, si Eric Idle, na maaaring kilala mo mula sa Monty Python ay nagsulat sa X matapos maging publiko ang balita ng pagkamatay ni Rob Reiner at sinabi niyang si Rob Reiner ay isang mabait na tao. Nakusap ko siya kagabi ng mahigit isang oras na gustong-gusto ko siyang kasama. Nakilala ko siya sa bahay ng kanyang ama noong 1975. Kinukwento niya sa akin ang tungkol sa pag-shoot sa Stonehenge at ang mga plano niya para sa hinaharap. Napakasama nito, mamimiss ko siya. Matalino, talentado at maalalahanin siya. Napakasama. Wakas. Ngayon, si Reiner ay maraming kaibigan sa Hollywood. Ipinanganak siya sa Bronx, pero talaga siyang sumikat sa California.
Una, bilang isang bituin sa telebisyon, lumabas siya sa palabas na All in the Family, na ipinalabas mula 1,971 hanggang 1,970. Pero naging alamat siyang direktor gaya ng sa pelikulang When Harry Met Sally nung sa 1,980. Kasama sina Billy Crystal at Meg Ryan doon. Nung 1,972 siya ang nagdirect ng A Few Good Men, isang drama na pinagbidahan ni Tom Cruise at nominado sa Best Picture sa Oscars. Ibig kong sabihin, siya ang nasa likod ng mga klasikong pelikula. At nagpatuloy siyang umarte hanggang sa kanyang pagkamatay, nagpatuloy siyang magtrabaho hanggang sa kanyang pagkamatay. Ngayong taon lang siya lumabas sa The Bear. Ang asawa niya ay si Michelle Singer na nakilala niya habang nagdidirect. Noong nagkakilala sina Harry at Sally, si Michelle ay isang photographer sa profession. Nagkaroon sila ng 3 anak na magkasama. Ang nakakagulat na balita na dumating ngayong Lunes, iniulat ng KTLA at iba pang media na ang anak ni Robin Michelle Reiner na si Nick Reiner ay naaresto matapos matagpuang patay ang kanyang mga magulang sa kanilang bahay. Ayon sa ulat, siya ay nakakulong na ngayon sa Los Angeles na may piyansang $4 milyong. Ayon sa pulisya, hindi pa opisyal naglalabas ng impormasyon ang LA Police Department sa oras ng pagre-record na ito. Ngayon, nahanap namin ang Facebook page ni Nick. Mukhang hindi na siya nag-post mula noong 2018, pero ito ang larawan ni Nick at ng kanyang ama. Si Nick tila tunay na hinarap ang mga personal niyang problema sa buhay. Hindi natin alam kung konektado yon sa mga ibinibintang sa kanya, pero hindi mo dapat baliwalain yon. Noong 2016 in-interview si Nick ng People Magazine tungkol sa kanyang laban sa pagka-addict. Sinabi niya na nagparehab siya nung 15 anyos pa lang at mahigit 2 beses na siyang nagparehab. Co-writer talaga siya ng pelikula na dinirect ng tatay niyang si Rob Reiner. Ang Being Charlie ay pelikula tungkol sa karakter na adik sa heroin at walang tirahan. Sabi ni Nick, hindi ito ang buhay ko pero marami akong ganitong kwento dahil napunta ako sa mga ganitong lugar. Ayon sa interview niya sa People Magazine, mahigit 10 taon na ang laluipas. Dagdag pa niya, naging palaboy ako sa Maine, New Jersey at Texas. Nagpalipas ako ng gabi at linggo sa kalye. Hindi ito masaya. Wakas ng quote. Iniulat ng TMZ na sina Rob at Michelle ay pinatay, posibleng dulot ng pagtatalo sa kanilang bahay. Hindi pa malinaw kung ano ang posibleng dahilan ng umano'y karahasan sa bahay nila sa Brentwood. Wala pang inilalabas na detalye ang autoridad tungkol sa investigasyon ng pagkamatay. Ngayon, base sa mga nalalaman natin tungkol kay Nick, mukhang hindi siya naging aktibo sa industriya ng pelikula matapos ang paglabas ng Being Charlie noong 2016. Sa ngayon, may 6.2 rating ito sa Internet Movie Database. Sa oras ng pagre-record na ito, ang LA Police Department ay hindi pa naglalabas ng impormasyon tungkol sa anumang pag-aresto at wala pa silang ibang sinabi maliban sa press conference na yon. Nakita natin na naging agresibo sila sa media kagabi at sinabi nilang ang kanilang homicide at robbery detectives ay nag-iimbestiga sa pagkamatay. Habang naghihintay ng dagdag na impormasyon sa pagkamatay ni Rob Reiner, maraming taga-Hollywood ang nag-aalala at naaalala ang taong nakaapekto sa marami. Ang actress na si Kathy Bates na gumanap sa pelikula ni Reiner noong 1970 na Misery. Naglabas siya ng pahayag sa National Broadcasting Company News na nagsasabing, "CP, mahal ko si Rob. Matalino, mabait, at gumagawa ng iba't ibang pelikula para hamunin ang sarili bilang artista. Matapang din siya sa paninindigan sa politika at binago niya ang buhay ko." Si Michelle ay mahusay na fotograpo at kumuha ng magaganda kong larawan para sa kampanya ng Misery. Labis ang pagdadalamhati ko para sa kanila. Iniisip ko ang kanilang pamilya. Nag-post din si Neil deGrasse Tyson, isang kilalang personalidad sa X. Sa mundo kung saan kaunti na lang ang nagmamalasakit, lalong nakakalungkot at nakakapanghinayang ang pagkawala ni Rob Reiner na tunay na may malasakit sa kapwa. Samahan kami ngayon para pag-usapan ang investigasyon at posibleng patutunguhan nito kasama si retiradong detective ng New York Police Department, David Sarney. Salamat sa pagsama sa amin. Sikat man o ordinaryong tao. Ibig kong sabihin, talagang napakalungkot na sitwasyon ito. Mula sa pananaw ng mga pulis, may tawag para sa medical na tulong kahapon. Pumunta kayo sa bahay na ito sa Los Angeles at nadiskubre ninyo ang napakasamang pangyayari na ito. Alam mo, nakakalungkot, ang kanilang adult na anak na babae ang nakasaksi sa pananaksak sa kanyang mga magulang. Ano ang unang hakbang? Ano ang gagawin mo para malaman kung sino ang posibleng may kagagawan? Ang gagawin mo, salamat sa pag-imbita, ay siguraduhin ligtas ang lugar ng krimen. Titingnan natin kung nandoon ang mga anak na babae at ikukwento nila ang nangyari. Pero dapat mong siguraduhin ligtas ang paligid parang ilalagay sa lockdown. I-interviewin mo ang anak na babae, syempre para malaman mo, makuha ang impormasyon niya tungkol doon, tapos kukuha ka rin ng, pagdating ng emergency medical service, sila na ang aasikaso at magbibigay ng oras ng pagkamatay. Wala namang ibig sabihin yon, lalo na ngayon, pero magkakaroon yon ng halaga mamaya. Pero may 2 dead on arrival sa bahay, may anak na babae na dumalaw,
Kaya siguraduhin mo na ang crime scene. Kahintap ka na siyempre ng edit isa sa mga tinitingnan mo ay kung may kakaiba, kung may hindi pangkaraniwan. Baka nandyan ang murder weapon. Kaya gagawin mo muna ang mga pangunahing bagay. Pero hindi pa sila nagsasagawa ng search at iyon ang isang dahilan kung bakit mo ito ginagawa. Tinitiyak na walang patay, sugatan o ang gumawa ng krimen sa bahay para masiguro ang lugar. Kaya ang ginagawa mo, kapag na-secure mo na ang lugar, kasi kung wala silang ibang buhay na nakatira sa bahay na yon, bisita lang siya, kailangan ng search warrant kaya matatagalan pa. Kasi kapag natapos mo na ang area na yon, hindi ka nagagawa ng totoong masusing paghahanap. Halos kung may makita kang kahit ano nakitang-kita, siguraduhin mo lang ito, iwanan mo lang doon, kunin ang search warrant at hayaang gawin ng crime scene ang trabaho nila, kunin lahat ng forensic evidence na pwedeng makuha. At habang nangyayari iyon sa bahay, tinitingnan mo rin kung may mga camera ba sa loob ng bahay, may ring camera ba, may surveillance camera ba sa property o paligid nito? Habang kausap mo ang anak na babae, ini-interview mo siya tungkol sa huling pag-uusap at pagkikita niya sa mga magulang niya at kumukuha ka ng impormasyon mula sa kanya. At mukhang itinuro na niya ang kanyang kapatid na lalaki sa kanila. O ano masasabi mo doon? Alam mo, tiningnan natin ang kasaysayan niya, isang lalaking nahirapan sa addiction at kawalan ng tirahan. Noong 2015 gumawa siya ng pelikula tungkol dito. Hindi ko alam kung nakatira siya kasama ang kanyang mga magulang. Pero kapag may kapatid kang adulto, nakakahanap lang sa kanyang mga magulang, alam mo yon, naibalita na nahanap ng babaeng ito ang kanyang mga magulang at agad niyang sinabi, ito ang taong gumawa nito. Paano mo haharapin yon? O bilang isang alagad ng batas? Mag-iimbestiga ka pa rin, alam mo yon, ayaw mong magkaroon ng bias sa investigasyon, ituturing mo lang yon bilang lead sa investigasyon, sinasabi niya na, tingnan mo ang kapatid kong lalaki sa isang banda, kaya titingnan mo siya bilang posibleng sangkot. At gusto mong siguraduhin na lahat ng posibleng paraan ay bukas pa rin. Dahil hindi porket may nagsabi na iniisip nilang siya ang gumawa, kailangan pa rin naming patunayan na siya nga ang gumawa. Kaya mahalaga ang probable cause para makuha ang impormasyon at ebidensya na magpapatunay kung sino ang gumawa ng krimen. Bahagi ito ng investigasyon. Binigyan kanya ng lead tungkol doon. Gagawin mo ang background check sa taong ito base sa mga sinasabi niya at anumang krimen o biktima na sangkot siya, pati anumang criminal na background. Pag nahanap mo siya, nahanap mo na rin ang kapatid niyang lalaki. Ganun lang. Dadalin mo siya pabalik at magsasagawa ng interogasyon tungkol doon, tungkol sa kung nasaan siya nung mga panahong iyon. Gumaling siya at nakita ang sitwasyon. Pagkatapos, gagawa ka ng timeline kung kailan huling nakita ng kapatid ang lalaki at ang iba pang detalye. At hindi natin alam, ibig kong sabihin, gumawa siya ng pelikula noong 2000 at 15 at 2000 at 16 kasama ang kanyang tatay. Tapos parang wala nang masyadong, ibig kong sabihin, base sa Internet Movie Database, parang hindi talaga siya naging aktibo sa industriya ng pelikula nitong nakaraang dekada. Ito ay, alam mo na, kailangan mong pumunta sa isang medyo madilim na usapan para itanong ang mga ganitong tanong. Malinaw na napakasaklap ng nangyari para sa 2 taong namatay. Kapag nangangalap ng ebidensya, alam mo, may mga kaso tayong nakita ng pag-suffocate at pagsakal kumpara sa iba. Sa kasong ito, magiging napakalinaw. Maraming ebidensya, kalat-kalat. Nakakalungkot base sa paniniwala kung paano pinatay ang mga Rainer. Paano mo isinasama yon sa pagbuo ng kaso mo? Alam mong may crime scene na siguradong maraming dugo. Ayun nga, malinaw ang lakas ng pag-atake. Hindi pa natin alam kung ilang beses silang nasaksak, pero ayon sa ulat, mukhang nilaslas ang kanilang leeg. Pero ngayon, kung may tinitingnan kang person of interest at sinasabi ng kapatid na sangkot ang kanyang kuya, hahanapin mo at dahil sa tindi ng mga tinamong sugat ng mga biktima, ni na Rob at ng kanyang asawa, maaaring maghanap ka ng mga sugat sa kanyang mga kamay o mga sugat na dulot ng pagtatanggol sa sarili. Dahil dalawa ang mga taong pinag-uusapan natin na nasaksak, malamang ay may pagtatanggol silang ginawa, sinubukan nilang pigilan ang nangyayari. Wala tayong alam kung saan natagpuan ang mga katawan at kulang pa ang impormasyon ngayon. Naguhula lang tayo pero kung dalawa ang pinatay, malamang may tangkang gumante kaya hahanapin mo ang sugat lalo na sa kamay ng gumawa. Kasi alam mo kapag kutsilyo o matinding pananaksak, posible talagang masugatan ang kamay ng gumawa. Kaya iyon ang isa sa mga hahanapin mo. Titingnan mo kung may sugat sa mukha niya at kapag humaharap ka sa mga dead-on arrivals, isa sa mga tinitingnan mo ay hindi lang ang mga sugat mula sa pananaksak, kundi pati na rin ang anumang forensic na ebidensya. Madalas naming sinusuri ang mga kuko, pati loob nito dahil posible ring kinamot nila siya gamit ang daliri. At nandoon ang mga selula ng balat niya sa dulo ng daliri nila, sa kanilang mga kuko o sa ilalim ng kanilang mga kuko.
Maraming bagay, alam mo, nandun na agad ang mga dead-on arrivals at ang bahagi ng crime scene tapos kumakalat pa ito sa buong bahay. Hinahanap mo rin ang sandata, parang kutsilyo ang ginamit. Dinala ba niya ito o kinuha sa kusina? Nung nakausap mo ang anak na babae, alam mo ba kung ano ang itsura ng kusina? Hindi ko maintindihan kung paano mo bilang anak na babae agad na ipapaliwanag lahat ng ito. Maraming bagay ito. Kailangan mo talagang maging ah, emotional nakasangkot sa isang paraan, hindi naman emotional nakasangkot pero mas maunawain at kailangan mo talagang maintindihan na ito ay isang tao na dumaranas ng matinding trauma. Pinatay ang kanyang mga magulang, kaya ngayon nangangalap ka ng impormasyon para mahanap ang salarin. Hindi ko alam ang emosyonal niyang kalagayan noon, pero pwede kang magtanong gaya ng kung may nawala sa kusina, halimbawa kutsilyo. Baka yun ang ginamit sa pagpatay kina Rob at sa asawa niya ngayon. Kahit noon, hindi pa natin alam, halos walang sinasabi ang pulis. Pero isa ito sa mga kwento na, alam mo na, lalo na dito sa Los Angeles, kapag may kinalaman sa isang sikat na tao, malalaman at malalaman ng mga tao, at tiyak na nalaman nga nila. At pwede nating pag-usapan kung paano hinahawakan ng pulis ang impormasyon, kahit papaano, lalo na nung magdamag. Titingnan natin kung paano nila ito haharapin ngayon. Pero kung nangangalap ka ng ebidensya, bilang taga-usig, tinusuri mo kung ito'y planadong pag-atake. May pumunta ba sa bahay na balak patayin ng magulang nila? Hindi pa rin natin alam ang tunay na nangyari. Pero sige, gamitin muna natin ang salitang umano. Pero kung ang kutsilyo ay dinala niya talaga, imbes na kutsilyong nakuha lang sa kusina, paano ito nakaapekto kapag kumukuha ka ng ebidensya na ipapakita sa piskal para ipakita ang inaakalang timeline? Paano naaapektuhan ng ganito ang ebidensyang kinukuha mo sa pinangyarihan? Tinitingnan mo na agad ang intensyon, di ba? Sa law enforcement, lalo na sa mga detective, nakasaad sa batas ang intensyon. Kasama na yon sa prosekusyon dahil nalaman natin ang tungkol sa kutsilyo. Sigurado akong tinanong nila tungkol sa sandata noong interrogation at maaaring lumabas ulit yon doon. Pinag-uusapan natin ay haka-haka lang. Inaresto na siya kaya may sapat na ebidensya laban sa kanya kung siya man ay umamin, may hindi nasabi, or may forensikong ebidensya na nag-uugnay sa kanya. Kaya nila ginawa ang pag-aresto. Kaysa na ngayon, hinaharap mo kung anong meron ka para magawa ang pag-aresto na yon. Ang susunod ay patunayan ang kasong ito ng lampas sa makatwirang pagdududa na bahagi pa ng investigasyon. Kaya hindi agad masasara ang crime scene na ito. Nakakita na ako ng crime scene sa bahay na tumatagal ng 2 o 3 araw bago matapos. Kung may access na siya, at ganito natin tinitingnan. Kung may access ang anak na babae sa bahay, kung may access siya, may nasira ba sa pinto, or may nasira, o may pasukan o labasan mula sa ibang bahagi ng bahay? Pagdating sa kanyang background at sa pagiging malawakang naiulat nito, ibig kong sabihin, muli gumawa pa siya ng pelikula tungkol dito. Alam mo yon? Nakipaglaban siya sa pagka-addict sa heroin, nakipaglaban din siya sa kawalan ng tirahan. Marami ang makaka-relate sa hirap ng ganitong sitwasyon sa pamilya. Pero pagdating sa motibo sa pagpatay, hindi malinaw. Ayon sa ulat, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng mga magulang at ng suspect. Alam mo kahapon nang pumanaw sila. Base sa karanasan mo, paano nakaapekto ang adiksyon sa isang bagay na kasing saklap ng ginawa niya? Oo, alam mo, adik ako sa narcotics ng 8 taon at makikita mo talaga kung paano nahuhulog ang mga tao sa madilim na landas na yon at kung kilala mo sila bago pa sila malulong sa droga o anumang uri ng substance abuse kahit paalak, iba na sila. Hindi na sila yung dating tao. At kahit ilang rehab pa ang pagdaanan nila, at ayon sa mga bagong balita, hindi raw siya dumaan sa rehab. Siya mismo ang gumawa ng sarili niyang paraan. Ilang beses niyang sinubukan, hindi siya naniniwala dito. Akala niya kaya niyang gawin mag-isa. Pero ang totoo, alam mo, lumalabas talaga yung dilim sa mga tao. Kapag hinaharap mo ito, at nakita ko mismo ito sa mga kamag-anak ko na nakasama ko sa mga ganitong kaso, hindi na sila yung dating tao. Alam mo, anak pa rin nila siya, pero hindi na siya yung dating anak bago nalulong sa bisyo. At ilang beses siyang naging palaboy sa buhay niya. Ilang beses din siyang naipasok sa rehab, maraming beses ayon sa kwento. Baring makapekto ito sa kanyang depensa, pero ang totoo, hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga para sa amin ay ang mga katotohanan ng kaso. Malalaman namin yan sa patuloy na investigasyon tungkol sa kanyang mental na kalagayan noong panahon na yon. Alam mo na kung sinadya, pabaya. Alam mo, hindi ito aksidente. Hindi, walang ganun. Hindi aksidenteng mapuputol ang leeg ng 2 tao at masaksak. Kailangan may intention doon. Iyan ang tinitingnan namin ngayon. Pero pagdating sa proseso ng paglilitis, maaaring gamitin ng depensa yon bilang dahilan kung bakit niya ginawa ang ginawa niya o kung bakit ganoon ang naging kilos niya. Parang baliw pakinggan pero ganun talaga. Oo, sigurado.
At alam mo, kung isipin mo, na pinag-uusapan natin dito, ang isang tao na, ibig sabihin, isa siya sa mga bigatin sa Hollywood, di ba? Si Rob Reiner, kilala ng lahat. Kung hindi man siya, tiyak alam mo ang mga pelikula niya. Sa Los Angeles, lalo na kung nasa law enforcement ka, madalas kang makakakita ng mga sikat dahil nandoon ang pelikula industriya. At kahit na pareho lang ang investigasyon, kung si Rob Reiner man yan o si Joe Smith lang sa kalsada, may sandali pa rin para sa mga investigador na parang grabe, magiging pambansang balita ito. Paano mo hinaharap yung ganitong sitwasyon? Kahit gusto mong mag-focus, napapaisip ka na malaking balita ito sa Los Angeles kapag may 2 pinatay. Pero ngayon, pinag-uusapan nato ng lahat. Gagawin mo pa rin ang kaso ayon sa nararapat. Kaya nga lahat ng ito ay hindi para sa publiko, hindi para sa social media. Gawin mo lang ang nakasanayan mo, basta tandaan mong siguradong may lalabas na impormasyon. At iyan ang isang bagay tungkol dito, lalo na sa ganitong uri ng kaso. May mga informasyong ayaw ipaalam ng mga investigador, pero sa huli may naglalabas pa rin ito. Pinapanatili mong lihim ang lahat sa unit at iniiwasan ang paglabas ng information. Ang problema, lahat gustong maging updated at bawat departamento ay may gustong malaman. Sa kadena na yon, may taong naglalabas ng impormasyon sa media kaya nasisira ang integridad ng investigasyon. Dahil ngayon, kailangan naming sagutin ang mga tanong na maaring alam na namin ang sagot pero hindi pa namin inilalabas sa publiko. Kaya ang pinakamainam na gawin, at lagi naming sinasabi ito, ay ipagpatuloy. Ang investigation ay nagpapatuloy pa rin. Ito lang ang meron tayo. Naaresto na ang nahuli at may mga speculation. May naaresto na tayong tao, siya ay nasa kustodya na at nagpapatuloy pa rin ang investigasyon. At doon mo lang iiwanan iyon kahit na may mga tanong na lumalabas. Kailangan mo ng mga taong may malawak na karanasan sa pagbibigay ng pampublikong impormasyon para harapin ito at agad na maputol ang issue. Hindi mo pwedeng kontrahin ang media tungkol dito. Kailangan ikaw ang isara agad at sabihin na ito lang ang meron kami at pwede naming sabihin. Magbibigay kami ng update kada 2 oras. Una B, sunod C, tapos D. Yun lang ang ibibigay namin. Gusto mong ibigay ang totoo at kung may mag-leak, lalabas din yan pero tayo pa rin ang magtatakda ng katotohanan. Hindi lahat ng balita sa media ay totoo, minsan haka-haka lang. Ang pulis ay tumitingin sa totoong detalye ng investigation at yan ang mahalaga sa atin. Dahil pinapanood mo ang overnight na press conference kung saan alam mo at binibigyan mo ng kredito ang LA Police Department na sinusubukan nilang magbigay ng impormasyon sa media. Alam nila na ang kasong ito ay address ni Rob Reiner at ang mga naiulat na patay sa bahay ay tugma sa edad niya. Minsan may pulis na nagsasabing alam lang namin na iniimbestigahan ang pagkamatay at nagtatrabaho ang homicide detectives dito. Pero kapag binuksan mo ang TMZ o People Magazine, parang nandoon na lahat ng detalye ng totoong nangyari. Parang biglang nagkaroon ng pagitan sa media na nagsasabing alam nila ang nangyayari at pulis na di nagsasabi nito. Paano mo nga ba dapat harapin ang ganong sitwasyon? Ganon ba? Mas okay siguro kung press release na lang kaysa mag-press conference. Oo, palagi kong sinasabi ito, lalo na tuwing press conference at sa iyo, pwede mo namang sabihing nag-iimbestiga pa kayo, tapos 25 segundo lang, tapos na. Kaya naman talaga, kailangan mo ng parang sa New York Police Department, meron kaming Deputy Commissioner ng Pampublikong Information, Deputy Commissioner ang Pampublikong Information, meron kaming unit ng mga investigador, unit ng mga detective at mga kawani sa administrasyon. Eh mga professional na staff, tama. Mga professional na reporter sa isang banda na talagang marunong pumigil agad sa simula pa lang. Ito lang ang meron kami, ito lang ang maibibigay namin sa inyo. Maraming salamat at lumayo na kayo kahit ano pa ang haharapin ninyo. Iyan lang ang nasa ere at meron sila, pero hindi yun sapat para hindi namin pwedeng kasuhan base sa TMZ, kailangan ng totoong ebidensya. Ang problema, madalas sa mga investigasyon, may naglalalabas ng impormasyon sa media. At kailangan mong alamin kung sino yon. At isara ang bahaging yon, isara siya, o kung anuman ang grupong gumagawa niyon, alisin sila sa investigasyon. Iyan ang problema kasi lahat gustong may alam sa loob ng departamento. Ang totoo, hindi mo kailangan malaman hanggat di pa namin nakukumpirma ang A, B o C. Kaya sa investigation ng robbery homicide, ayaw ng mga detective magsabi kanino man. Pero laging may isang tao sa kadena na gustong malaman ang nangyayari. At pagkatapos, sa bandang huli, mga 15 minuto lang ang lumipas, may lumalabas na balita sa isang news outlet na ito raw ang nangyari. Sabi ko, hindi dapat ganun. At iniisip ko rin kung kukunin nila ang anak at dadalhin sa kustodya, hindi natin alam ano ang sinabi niya doon. Yung balita na lumabas tungkol sa kanya na iniimbestigahan siya ay lumabas kagabi. Pero ngayong umaga lang namin narinig na dinala na siya sa kustodya. Kung wala siyang sinasabi, pero nararamdaman mo sa sinabi ng kapatid na babae na naniniwala siya nga ang may gawa, may ebidensya ka na sa pinangyarihan. Hindi natin alam kung ano ang kalagayan niya.
Siya ba ay tumakbo at kinailangan pa nilang arestuhin siya kung saan? Wala tayong alam tungkol doon. Ano ang sukatan para masabing hindi na lang ito simpleng pag-detain, kundi dapat na siyang kasuhan imbes na palayain ng hindi alam ang pupuntahan niya? Malamang kailangan itong ikonsulta sa district attorney. Dahil hindi ka mag-aaresto hanggat walang pahintulot mula sa district attorney na nagsasabing, sige, ituloy mo. Kaya babalik ka, alam mo na, babalik ka sa New York. May district attorney kami para sa mga kaso ng pagpatay. Tuwing may investigation, may nakatalagang piskal sa bawat kasong pagpatay. Kaya nagtutulungan kami ng mga district attorney para malaman ang totoo. Ano gusto mong gawin namin? Pwede ba naming ituloy ang kaso? Pwede ba naming arestuhin? Bilang pulis, inaaresto namin ang tao base sa probable cause. Ang district attorney o piskal ang nagsisiguro na mapapatunayan ang kaso ng lampas sa makatwirang pagdududa laban sa inaresto. Nagtulungan sila rito at tiniyak ko na binigyan na ng district attorney ng pahintulot dahil sapat na ang ebidensya para arestuhin. Gawin na natin ang pag-aresto. E pagkatapos ituloy pa rin ang patuloy na investigation dahil hindi porket na aresto na ang tao ay tapos na ang kaso. At tingnan natin kung saan hahantong ang kasong ito mula rito. Napakalaking kawalan. Si Rob Reiner ang asawang si Michelle at kanilang pamilya ay dumaranas ng matinding lungkot ayon sa ulat. Retiradong New York Police Department Detective David Sarney, salamat sa pagsali sa Law and Crime. Maraming salamat, mag-ingat ka palagi. Iyan na po ang pagtatapos ng kaso ayon sa Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify. Ako po si Chris Stewart. Magkita-kita po tayo sa susunod.